Amihan is over, tag-init is here. Ramdam niyo ba ang init sa labas? Yung tipong tagaktak na ang pawis. Mas ramdam na pa raw yan ang ating mga fur babies. May posibilidad daw na magka-heat stroke ang ating mga alaga kumpara sa tao dahil hindi umano sila nagpapawis. Kasabay ng init ng panahon, tumataas ang tsansa ng ating mga alagang aso't pusa na magkaroon ng heat exhaustion o pagkahapo at iba pang sakit. Para pag-usapan yan, makakasama natin ang veterinarian na si Dr. Charlene Yao. Magandang gabi po, Dr. Charlene. Magandang gabi po. Doc, para kang high school. Batang-bata si Doc. Sorry po. Ba't ka nagsasorry? Asset nga yun eh. Oo, maganda Doc, yun. ang heat stroke hindi lang daw sa tao nangyayari, maging sa ating mga alagang hayop ay pwede rin daw mangyari. Ano ba senyales na nagkakaroon ng heat stroke ang ating alaga? Okay, so una po natin mapapansin na pag-uumpisa na po papuntang heat stroke ang ating mga alaga, kapag napansin niyo po na nag-umpisa na po siyang mabilis na humihinga, like mabilis na panting po ng Panting. kanya. Yes po. Tapos maglalaway na po siya. And then yung temperatura po ng katawan niya, mas mainit po dun sa normal niya. Oo. Opo. Dok, kapag ka po nabaliwala yung mga sintomas na yan, ano pong posibleng mangyari dun sa alaga natin? Especially yung makakapal ang balahibo. Okay, actually, ang pinakamalalang pwede mangyari po sa mga alaga natin na heat stroke or papuntang heat stroke po is ang pagkamatay. Yes po. So, pwede siya mag-lead to multiple organ failures. So, ibig sabihin, masisira po lahat ng organs sa katawan, including yung liver, kidneys, utak, seizures, until mamatay po sila. Sabi nila, Doc, pagka ang aso o ang pusa ay maiksi ang nguso o brachycephalic, Yes po. mas mabilis ma-heat stroke. Yes po. So far po kasi, ang normal na daanan ng hangin po ng ating mga alaga dapat medyo ganon. So, mas wala Mahaba po. dapat ang nguso. Yes po. So, the more na ganon sila, mas hirap po silang huminga. Paano po mahihiwasan ng heat stroke bukod sa Okay. pag-inom po ng tubig? Okay, sige po. So far, iwasan po natin bilang mga fur parents po, iwasan po natin na hinahayaan po natin lumabas ang ating mga alaga tuwing mainit ang panahon. So, dapat i-schedule po natin ang ating lakad sa umaga or medyo paggabi na po. Ayun. Tapos, at the same time, panatilihin pong maiksi yung mga balihibo nila. And then, kapag lalabas or kahit nasa bahay, palagi po kayong maghahanda ng may water. Dapat meron po silang mainom ng tubig. And then, usually, katulad ng mga brachycephalic, yung sinasabi po natin maiiksi yung mga Bulldog, mga bulldog, yung mga ganyan po. Mas maganda palagi po kayo may naka-reading electric fan. Depende kung gaano katindi po yung init. Minsan kasi kahit electric fan hindi enough. So, electric fan or aircon. So, usually pag bulldog, kailangan meron kang electric fan talaga kahit sa floor lang po. Okay. Doc, maraming salamat at Thank you. napakarami namin natutunan ang ating mga viewers po. Si Dr. Charlene Yao. Thank you, Doc. Maraming Thank you, salamat Doc. po.